Jesus says, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers or sisters of mine, you did for me. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me." Ang Panginoon po ay nagpapahiwatig na magaganap sa paghuhukom ng Diyos sa mga tao, at sinabi niya na darating ang panahon na sasabihin ng Diyos sa lahat ng tao kung ano ang ginawa mo para sa iba, dito sa aking mga anak na ito, sa aking mga kapatid, sa aking mga lingkod, ay ituturing kong ginawa mo sa akin. At ang ipinagkait mo sa kanila ay tuturing ko ring ipinagkait mo sa akin. And this will be a major basis for judgment. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, helping Jesus or doing things for the Lord. At ang mga examples na gagamitin natin are helping Jesus from Gethsemane to the grave. Hindi sa buong karir niya at ministry, dun sa limited time from Gethsemane to the grave. Salamat o Diyos dahil maaari po kaming magbulay-bulay at pag-aralan kung paano maaari kaming makatulong sa gawain ng iyong anak na si Jesus. Turuan mo rin po kaming maunawa kung paano siya tinulungan ng iba't ibang mga babae at lalaki sa panahon mula nang siya ay nanalangin sa halaman ng Gethsemane hanggang siya ay ipinako sa krus. Pagpalain niyo po kami ng mga katotohanan at nawa mapagpalaya ang katotohanan ito upang lalo kaming magkaroon ng kapangyarihang sumunod sa kanyang magandang halimbawa. Bless us, O Father, be our speaker, lead us, heal our spiritual diseases, even our physical ones, strengthen us, guide us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Nung panahon po ng Panginoon ay nasa lupa, ay nagkaroon ng pagkakataon yung mga taong kasabay niya na nabuhay at nandun sa lugar na kanyang ginalawan para talagang matulungan siya in a very practical way. Actually, physically, bodily. Matatawag nating mapalad sila dahil nagkaroon sila ng ganong pagkakataon at kakayanan. Jesus is now in heaven. Paano tayo makakatulong sa Kanya? Salamat na lang, His body is still on earth. Colossians 1:18, He is the head of His body, which is the church. In spite of the imperfection of the men and women in the church, in spite of all the errors, the mistakes, sometimes even the glaring errors within the church is the only institution made up of human beings but headed by Jesus, the Son of God. And that's when the church becomes very mystical, that the church is more than the sum of its parts. Kung mayroong 100 taong miyembro ang church, hindi lang katumbas yung church ng 100 tao. Because when 2 or 3 are gathered in the Lord's name, He is there as the head of that gathering, in spite of the imperfections. Kaya meron pong mystical value, very mysterious, mahiwaga na halaga yung fellowship. Kaya ang sabi sa church, huwag pababayaan ang pagtitipon-tipon. Kahit kung minsan hindi lahat ng gusto mo nangyayari, hindi lahat nangyayari kasing ganda ng ibig mo, pero yun pa rin, kaisa-isa, yung church na body of the Lord Jesus, of which He is the head. Because of that, people at all times and in all places have the same opportunity and the same challenge to be helpful because Jesus is still present through the church. Now, the closest way to serve Jesus is to serve His body, the church. Helping Jesus now is done by helping the church, by helping in the church, and helping other people that the Lord considers to be His people, especially the brethren, the servants, and the workers in the church. Marami tayong ginagawa. May tulong tayo sa kapwa, meron tayong ginagawa para sa environment, meron tayong paglilingkod sa bayan, meron tayong paglilingkod sa iba-ibang causes, pero iba yung paglilingkod sa church dahil yung church ang body ng Panginoong Jesus. Hindi ibig sabihin na doon na lang tayo maglilingkod dahil lahat na magagandang gawa naman ay gusto ng Panginoon at may gantimpala rin. Pero iba ang ibinilin sa atin na pag-aalaga sa church. Kaya dapat mahalin. At ang tanong, do we help Jesus in the context of the church? Do we help Jesus this way that He likes? Balikan natin yung mga aktual na tumulong
sa physical life and ministry of Jesus. Nung siya inaaresto sa halamanan, Peter drew his sword. Armado pala itong si Pedro. Inilabas niya ang kanyang sandata, John 18:10. Simon Peter had brought along a sword. He now pulled it out and struck at the servant of the high priest. The servant's name was Malchus, and Peter cut off his right ear. Sa pagsugod nitong si Pedro, tinaga niya yung pinakamahalagang assistant, katulong noong high priest, at natagpasantay nga. Anong matatawag sa tulong na yon? It was impulsive. Hindi naman hinihingi ni Lord yung ganong pagtulong. Jesus had to heal the wounded man. And according to other sources, Jesus had to stop the bleeding and Jesus had to heal the man. So tumulong kunwari, pero kailangan pang i-repair yung ginawa niya. So ang tanong, do we help Jesus? Do we help the church this way? Tutulong ka nga, pero hindi naman pala yung tulong na hinihingi ng Panginoon, so nakakasama pa kumisan. Akala mo tulong, hindi pala. Kailangan pa ng damage control. Kung sobra tayo halimbawang makapanakit ng kalooban ng hindi natin kapwa mananalig, kung sobra tayong mapagmataas sa ating doktrina, sobra tayong mapagmalaki, at hinuhusgahan natin yung iba, hindi ba ganun din yun? Kailangan na naman ng damage control pagkatapos. Matapos tayong may masaktan ng damdamin, mailayo ang loob sa church, sa Bible, at sa Lord, may kailangan pang humimok sa tao na yon na magpatawad at bigyan uli ng chance na makinig ang kanyang sarili dahil na-turn off sa atin. Maraming ginagawa ang mga Kristiyano ngayon, parang gawa ni Peter, akala nila nakakatuwa kay Lord pero hindi pala. Nakakasira pala sa church. At kailangan pang repairin, paghimalaan yung taong nasaktan dahil hindi naman kailangan. Overzealousness, judgmentalism, self-righteousness, self-promotion, lahat ng yan, hindi hinihingi ni Lord para sa atin. Hindi tayo nakakatulong sa church. Pag ipinagyayabang natin yung church natin, ipinagmamalaki, at parang dinadaig natin, kinakawawa o binabaliwala at pinagmumukhang mali ang iba. We don't help the cause of Jesus. Peter followed Jesus. That's another way to serve him. To the house of the high priest. Matthew 26:57-58, matapos dakpin ng Panginoon, dinala sa bahay ng high priest. After Jesus had been arrested, he was led off to the house of Caiaphas, the high priest. But Peter followed along at a distance and came to the courtyard of the high priest's palace. He went in and sat down with the guards to see what was going to happen. Habang nagpulasan ng lahat, iniwan ng Panginoong Yesus, may isa namang sumunod-sunod, bagamat sa malayo. Pero hindi naman siya sumunod ng lubos. Hindi na siya pumasok sa loob dahil natatakot din siyang mapahamak. He followed only to be overcome by fear later, and then later on to deny Jesus. Huwag naman sana, but does anyone follow Jesus this way? Magsisimulang sumunod kunwari, but when the going gets tough, begins to deny any relationship with the Lord. Pag magmumukha na may disadvantage o baka mapahamak, malagay sa gipit, itatatwa na ang Panginoon. Isang uri ng paglilingkod na yes, maganda sa simula, hindi lang tinuloy at binuo. At ang naging ending pa ni Peter ay lubha siyang nalungkot, umiyak siya dahil na-realize din naman niya. Itinatuwa niya pala matapos na sumunod pa raw siya kunwari. So kung sumunod na ng buo, sabi ni Lord, count the cost before you begin building a tower. May cost lahat ang bagay. Ang pagsunod sa isang politiko, ang pagsunod sa isang artista, ang pagsunod sa isang sportsman, ang pagsunod kay Jesus. Pero alam naman natin na karapat-dapat siyang sundan. At nahirapan man ang Panginoon sa pinuntahan niya sa house ni Caiaphas, sa crucifixion, sa Golgotha, ginawa naman niya yung para sa atin. Mano ba namang samahan natin siya? Ginawa naman niya yun para sa atin at hindi para sa kanyang sarili. Isa pang tumulong, nagsikap tumulong sa Panginoon si Pilate. Pilate tried to set Jesus free. John 18:38, Pilate went back and said, I don't find this man guilty of anything.
And since I usually set a prisoner free for you at the Passover, would you like me to set free the king of the Jews? Sinikap ni Pilate dahil alam niya hindi naman masamang tao yung si Jesus. Hindi naman totoo yung mga paratang. Sinikap niyang tulungan na huwag mapako. And then Pilate's wife also helped by sending him a note. Habang naglilitis, nagpadala ng sulat itong babae, Matthew 27:19. While Pilate was judging the case, his wife sent him a message. It said, "Don't have anything to do with that innocent man. I have had nightmares because of him." In Luke 23:13-17, Pilate called together the chief priests, the leaders, and the people. He told them, "This man doesn't deserve to be put to death. I will just have him beaten with a whip and set free." Tumulong si Pilate dahil alam niyang hindi guilty si Jesus. Pero sabi niya, ipapapalo ko, ipapahugupit ko, papasaktan ko, tapos palalayain ko na rin. In other words, Pilate knew that Jesus was innocent, but still had him beaten. Anong uri ng pagtulong yun? Kasi, hindi lubos na lubos. Pilate was thinking of doing the right thing to set Jesus free, and at the same time, to save himself from the political trouble that might happen if the people had a riot. So sabi niya, para medyo masyahan kayo, total gusto niyang masaktan siya, sasaktan ko na lang, pero huwag natin patayin. Pero alam niya naman na hindi rin yung naganap. How do we allow those who do not deserve to be hurt to be hurt? Halimbawa, meron tayong isang kapatid, alam naman natin, hindi naman siya masama o hindi siya ganun kasama, pinag-uusapan ng iba. Do you allow that to happen? Or do you make a firm stand and say, don't talk like that about our teacher or about our leader or about our director or about our pastor or about our brother or sister? O hinahayaan na rin natin yung mga taong masyahan sa kanilang mga chismis. Hinahayaan na lang natin masyahan sila sa pag-express ng mga galit nila, bagamat alam nating hindi tama yun. In other words, sometimes you do a Pilate also. Alam natin na hindi naman deserve na masaktan si Jesus, pero sinaktan na rin natin. Alang-alang, para manatili tayong popular doon sa mga taong gustong saktan siya. And don't we sometimes allow many people to hurt, destroy, to talk against other people behind their backs? That's doing a Pilate. Kung minsan, ang pinakamahihirap na mga hidwaan, ang mga pinakamasasakit na mga pangyayari, hindi nangyayari sa mga magkakalaban, kundi sa magkakapatid. Nakita ninyo na ang unang murder sa Bible happened between brothers. Ang mga hidwaan sa unang mga aklat ng Genesis, nung kukunti pa lang ang tao, laging magkapatid ang naglalabanan. Kaya hindi mahirap isipin na hanggang ngayon si Satanas siya nang ginagamit niyang teknik, pinag-aaway-away ang magkakapatid, hindi lang magkakapatid sa laman, kundi magkakapatid sa pananampalataya. Kasi yun ang pagkakapatid na talagang mahalaga sa Panginoon, yung pagkakapatid sa spirito. Higit sa pagkakapatid yun sa dugo. So anong ginagawang pandarayan ni Satanas? Pinag-aaway-away, pinagkakagalit ang magkakapatid, so that sometimes the most bitter, the most acrimonious, the most hurting, the most shameful quarrels happen between brothers and sisters in the Lord. Sometimes it happens between or among pastors or between or among congregations na nagsisiraan, kakagagalit. Nauna na yun noon pa. So wag nating hayaan. Let's not do a Pilate. Kung maninindigan tayo para sa totoo, manindigan na ng buo. Huwag kalakalahati. Kung merong isang taong hindi dapat pinag-uusapan, hinuhusgahan, kinakawawa, habang nakatalikod, manindigan tayo para sa taong yon. At huwag tayong lagi ng parang kakandidato na gusto natin maging popular. Ang mahalaga, naninindigan tayo para sa tama, sa matuwid, sa mabait, sa mabuti. Mayroon pang tumulong kay Jesus. Of all people, yung mga sundalo, na binigyan ng assignment na siya ay samahan hanggang Golgota, at tiyaking mamamatay siya doon. Ipako siya. Soldiers made Simon from Cyrene carry the cross. Luke 32:26,
As Jesus was being led away, some soldiers grabbed hold of a man from Cyrene named Simon. He was coming in from the fields, but they put the cross on him and made him carry it behind Jesus. Matapos bugbugin, saktan, sugatan ng mga kawal si Jesus, alam nila sobrang mahina na. Magdamag ang paglilitis, walang pagkain, walang inumin, sobrang pahirap sa espiritu, sa emosyon, sa katawan. So, nung papasanin na yung krus, inilabas na siya mula doon sa bahay na pinaghatulan at dadalhin na doon sa bundok ng Kalbaryo, at least part of that very difficult walk, may bigla silang isang hinablot na taong walang kamalay-malay, nandun lang, galing sa pagtatrabaho sa bukid, at sa kanya ipinabuhat yung krus. At least tinulungan nila si Jesus. They helped Jesus, but made someone else do the work. Tinulungan daw, hindi naman sila yung nagbuhat. Di ba maraming ganyan sa church? Kailangan natin magkaroon ng teacher sa Sunday school. Sister, I volunteer you. Tumutulong, pero hindi sila yung nahihirapan. Ibag-volunteer ng iba. Naku, kailangan nating bumili ng sound system. Sister, di ba mayaman ka? Mag-donate ka. Kunwari may conviction to be helpful, pero iba yung i-assign. Well, you can understand the Roman soldiers because their task was to keep the peace. Hindi nila pwedeng bitawan ang kanilang armas. So, understandable, hindi nila pwedeng buhatin yung krus. Katulad kung may mga halimbawa, mga people who are being protected by their bodyguards, be they personages that are in danger from political enemies or just in danger from crazy people who like to harm them sometimes, hindi ka pwede makikipag-picture doon sa celebrity pagkatapos yung bodyguard niya pakukuhanin mo ng picture. Hindi ka pagbibigyan. Sabi mo pa, suplado mo ng bodyguard, nagpapakuha lang ko, ayaw pang puka. Hindi nila trabahong kumuha ng picture kasi ang trabaho nila, bantayan yung kanilang binabantayan. Kaya dapat inuunawa yon. So we can understand these soldiers na gusto nilang tulungan si Jesus pero hindi sila yung tumulong. Pero hindi tayo yung mga soldiers na yan. Tayo ngayon ay mga taga-church. Pag meron bang dapat gawin, ikaw mismo yung gumagawa o hinahayaan mo na lang iba ang gumawa? Nagmamaang-maangan ka na lang ba? Bahala na lang sila. Tapos ikaw pa yung magkikriticize kumisan. It can happen. It's amazing how we can unearth a lot of lessons just from the people who helped Jesus. Because right now, people are still helping Jesus when they help the church. When they help in the context of the ministers of the church. And yet, the same types of helping are still alive. Now, another person, of course, who helped Jesus was Simon. Simon from Cyrene carried the cross for Jesus. At kuminsan nangyayari sa atin yan. Tayo talaga ang nagpapasan nung pasanin ni Jesus. Can you imagine this man was named and even the place where he came from was named? And from eternity to eternity, he is remembered. Not because he is the Savior, not because he died on the cross and lived again, but because even for just a moment, even for just a few steps, he carried the cross for Jesus. Surely we can do the same. Pagka yung mga gustong mahalin ni Jesus ay minahal natin, yung mga gusto niyang patawarin ay pinatawad natin, yung gusto niyang turuan ay tinuruan natin, yung gusto niyang bigyan ng pag-asa ay binigyan natin ng pag-asa, yung gusto niyang tanggapin dahil outcast ay tinanggap natin. Aren't we carrying the cross of Jesus? So sa halip na gumawa kayo ng physical cross at pasanin nyo sa mga lansangan, walang value yon. Dahil hindi na kailangang ulitin yun eh. Pero ang value nandun sa spiritual na application nun. That when you do the work of Jesus to the point of suffering for it, to the point of carrying a heavy load because it is a duty that you must do in the name of Jesus, may kahalong sakripisyo, may kahalong paghihirap, yun ang ginawa ni Simon of Cyrene. Matthew 27:32, on the way they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him
to carry Jesus' cross. Siya pa nga pinilit lang, pero mas maganda kung tayo, hindi na kailangan pilitin. Nagvo-volunteer ka. Sabi ni Lord, whatever you do to the least of this, you do for me. Eh di lalo na kung if you do it for His body, the church. How are we like Simon? Sometimes you're only compelled to help at the beginning, and then at the end, you realize it's a good thing to do, and now you begin to do it on your own because it's good to do. Kung minsan, pipilitan ka lang na magbait-baitan, magbuti-butihan, kunwari magbago ng buhay, pero mamaya nakikita mo rin yung ganda nung tinutuloy mo na. And you carry the cross of Jesus. Ang gandang halimbawa. This Simon never realized that his name would be immortalized in Scripture. But don't you realize that everybody who helps the body of Jesus, the church, is immortalized in the memory of God Himself? Sabi niya, may mag-abot lang sa inyo ng inumin, hindi lilimutin yon habang panahon. Aalalahanin ng langit ang iniaabot sa mga lingkod ng Diyos, sa mga katuwang ng Panginoon na nagpapagaan sa pasanin ng mga tao. Ano ba yung bigat ng krus? Yan ang pasanin ng mga tao, guilt. So when you help somebody overcome guilt by teaching them about the salvation and the forgiveness of Jesus, you actually carry their cross for them. Ang mga pabigat sa buhay ng tao, mga fear. So pag tinuruan mo sila ng buong linaw, nagtiwala sila sa Diyos at nawala o kaya yung malaki ang natanggal sa kanilang mga fears, sa kanilang mga phobia, sa kanilang mga kung ano-anong imahinasyong nagpapahirap ng guni-guni, you actually carry the cross for that person. Shame. When people are so ashamed of their past, so ashamed of themselves, and you make them realize the acceptance that Jesus has prepared for them. And their shame is covered by the blood of Jesus, and they get dressed by the righteousness of God, you actually carry the cross. So kung ikaw ay Bible study teacher, preacher, singer, o ikaw ang nag-imbita sa mga tao, ikaw ang naghanda ng merienda habang may Bible study, it's a teamwork. Kahit hindi ikaw yung frontliner, lahat kayo nagtutulong-tulong to carry the cross of Jesus. Ang lagi lang natin itinatanong, may ginagawa ba naman ako para makatulong-tulong? O lagi na lang ba ako yung bisita? Ako na lang yung sinusuyo? Ako yung binibigyan ng libreng Bible, libreng ganito, puro libre. Pero pag manonood ng sining walang kwenta, nagbabayad. Nagpapagaan ba ako o kasama ako sa pagpapabigat? Pag may problema ba yung church, yung mga kapatiran, may mga gulo, nakakadagdag ba ako sa gulo o pag sumali ako ay nababawasan ng gulo? Therefore, I carry the weight of the cross. Napakagandang kwento. He's one of my favorite characters. Wala siyang kabalak na maging bayani. At hindi naman talaga siya nag-astang bayani. Ibig sabihin lang nun, any one of us can be like Simon. Hindi mo inaakala na magagamit ka sa isang napakadakilang paraan, maski sa ilang konting hakbang lang. Pero yung hakbang na yon ang nagtugtong mula doon sa kaya ni Jesus hanggang sa hindi niya kaya, inilampas doon hanggang kaya na niya uli at naipako siya. Maiksing bahagi lang. Pero kung wala yon, putol ang kwento. So dapat tayo rin yung mga kapatid, yung we stand in the gap between points A and B. Yung hindi na kaya ni Jesus hanggang makaya na niya uli, nakapagpahinga na siya, titindig ka doon. Pag may mga kapatiran tayo, hindi na nila kaya ang problema nila. Wala silang pampaaral sa anak nila ngayong SEM. Kaya mo naman bigyan. Di ngayong SEM. Next SEM, meron na uli sila. You just stood in the gap. May alitan tong point A person at saka B person, pero you stood in the gap. Napag-ayos mo sila, napagkasundo mo, you did stand in the gap even for just a while. But they could not have crossed from point A to point B without your help. And this is the significance of Simon. And the nice thing about this Simon who just came from the fields, not expecting anything, is that it could happen to any one of us. Bukas lang dapat ang ating isip. Handa tayong gawin kung biglang ipinakita ng pagkakataon na ito na yung pagkakataong tumulong para dugtungan yung naputol. Ano man yon. May mga tumulong pa kay Lord, the weeping women and the crowds that followed him.
Luke 32, 27 to 31, a large crowd was following Jesus, and in the crowd, a lot of women were crying and weeping for Him. Tanong, ano naman ang naitulong nung nag-iiyak? Pakikiramay. This is what I call the ministry of presence. Hindi ka naman nakabuhat ng krus, hindi mo naman sinanggahan yung hampas para sa katawan mo lumatay. Hindi ka naman nagpapako, pero nakatulong ka just by being there. Nakaka-encourage. Yan yung ministry natin. Pag meron tayong mga kaibigang may mahal sa buhay na nasa ospital, sinasamahan natin sa pagbabantay, at lalo na nag-aambag tayo ng konti sa gastos kung hindi niya kaya yung gastos. The ministry of helps. Napakaraming umalipusta, humamak sa Panginoong Yesus nung araw na yon. The weeping of these women, the following of this crowd was so important to give balance to the very sad reality that many people deserted Him. The disciples deserted Him. They were nowhere to be found, but these women were weeping. And that was the ministry of presence. Ang ganda ng salita sa atin yan sa Tagalog, pakikiramay. Wala ka naman talagang magagawa para bawasan yung sakit. Hindi mo lang pwedeng ilagay sa sarili mong katawan, pero nahahati ang sakit dahil nandun ka at katuwang. Pag nakikiramay tayo sa mga taong nahihirapan, kahit pa kasalanan nila kaya sila nahirapan, hindi naman tayo dapat judge. You divide the person's sorrow by being there. You are doing this ministry of presence. Very crucial. Paano tayo makikiramay kay Jesus? Pag nakikiramay tayo sa mga taong mahal niya na nangangailangan ng damay. Later, the women went to the tomb to anoint the body. So hindi lang pakikiramay sa pag-iyak, mayroong practical help. Dadala nila ng mga spices para linisin yung katawan na hindi na asikasong linisin dahil nung inilibing ay nagmamadali dahil gabi na ng Sabat, hindi na pwede magtrabaho. Luke 23:55 to 56. The women who had come with Jesus from Galilee followed Joseph and watched how Jesus' body was placed in the tomb. That was Joseph of Arimathea. Then they went to prepare some sweet-smelling spices for His burial. Inalam ng mga babaeng ito kung saan nailibing si Jesus para matapos ang Sabat ay pwede na nilang dalhan ng mga spices na ayon sa kanilang kaugalian ng paglilibing. Para mga kapatid ni Jose Rizal, na nung si Rizal ay binaril sa Bagong Bayan, hindi ginamit ng mga Kastila yung ataul na ipinadala ng pamilya ni Rizal. Hindi nila sinabi kung saan ililibing at basta na lang nila inihulog sa isang hukay na walang marka, nothing. Ayaw nilang malaman kung saan inilibing si Rizal. At ang mga kapatid ni Jose Rizal, sinuyod ang lahat ng libingan para malaman nila kung saan nilibing. At nalaman nila. Kaya nung nanalo ang ating himagsikan laban sa mga Kastila, kaya lang sa kaswayang palad, dumating ang mga Amerikano at sinakop naman tayo, nung panahon na yon, hinukay nila yung libingan at nakuha pa nila yung ilang bungo at ilang mga bahagi ng kalansay na siya namang inilagay ngayon sa ilalim ng monumento sa Luneta. Women, brave enough to look for the graves where very unpopular heroes of their time were buried. Matitibay ang mga loob, maganda ang mga ministry ng kababaihan. Akala natin lagi na lang silang iyakin, lagi na lang mahina ang loob. Kung tutuusin, sa Biblia makikita mong pinakamatitibay ang mga loob para mga Pilipina. May ministry ang women, lalong-lalo kung titigilan ng ministry of chismis at mag-concentrate sa ministry of presence, ministry of help, ministry of bravery. Dapat din i-redeem, bawiin yung negative impression about women na pinauso ng marami na mahilig magchismisan, magkagulo, etc., etc. Not these biblical women. They meant to really follow Jesus. At ang lakas nila, ginamit nila sa tama, sa constructive. Ang tatapang nga nila,
Sino na naman ang kauna-unahang mga tao doon sa libingan ni Jesus noong kinaumagahan ng linggo na tapos na ang Sabat? Madilim pa? Yung mga babaeng ito. At pinoproblema nila, pupunta nila sa nila, sino kaya sa atin ang magtutulong para yung batong pangtakip sa bunga nga ng kuweba ay matanggal? Dahil ang bigat-bigat noon, kahit 3 malalaking lalaki, hirap. Pero nagpunta pa rin sila, hindi nila hinayaan na yung problemang yon ay pumigil sa kanila sa pagpunta. They walked in faith, and sure enough, when they got there, the grave was already opened. It was opened by an angel. So walk in faith. Do what you can. Bring what you can and let God do the rest. Matthew 28, 8-10. The women were frightened and yet very happy as they heard from the tomb and ran to tell the disciples. Suddenly Jesus met them and greeted them. They went near him, held on to his feet, and worshipped him. Then Jesus said, "Don't be afraid. Tell my followers to go to Galilee. They will see me there." Nagulat ang mga babaeng ito na pagdating nila sa libingan, bukas na ang libingan at wala na doon ang katawan at may anghel na nagsabi sa kanila, "Sinong hinahanap nyo? Si Jesus na taga Nazareth? Wala siya rito. Bumangon na siya." Kaya sila'y nagkakandarapang bumalik doon sa mga lalaking wala doon sa libingan nung oras na yon. At sinalubong sila ng Panginoong Yesus at nagpakita sa kanila at nagpakilala. Mga babae ang unang-unang nakaalam na ang Panginoong Yesus ay bumangon mula sa kamatayan. Mga babae ang unang-unang nakakita sa risen Christ. At mga babae ang kauna-unahang sumamba sa risen Christ. Napakagandang ministry. Kitang-kita ang pagpapahalaga ng Panginoong Yesus sa kababaihan, which of course the other disciples and other Christian leaders later tried to control and tried to overcome. Pero kung si Jesus ang pagbabatayan, ang pagpapahalaga niya sa babae at pagbibigay ng ministry, napakalinaw. At alam naman natin kung sino dapat natin pakinggan at sundin, si Jesus. Everyone else in the Bible was just human, but Jesus is divine, the Son of God. And you get the cue from Jesus to give important ministries to women. In fact, the women were the first to serve as messengers of the risen Christ. Sila ang ginamit ng Panginoong Hesus para pasabihan yung mga lalaking disciple na walang kamuang-muang maging nung sandaling yun. Kaya sila ang nagsabi, pagkatapos ngayon may mga nagbabawal sa mga babae maging preacher, maging teacher, samantalang si Jesus mismo, yun ang unang-una niyang inutusan na magturo tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli. You've got to differentiate where you get authority. Is it from Jesus, from other human beings, from prophets, from apostles? Iba-ibang authority nun. Of course, the highest authority is the authority of the Lord Jesus Himself. And if you want to understand God, you want to have a clear view of God, look at Jesus, not at other religious leaders. So do we serve like these women? Kahit hindi kinakaya, kahit hindi nila kayang buksan yung bato, pumunta pa rin sila. Kaya pinagbukas naman sila ng anghel. You do what you can do, you let God do what you cannot do. But the important thing is you get to the end of the rope and say, this is up to where I can do what I could do. Dapat sinasagad natin ang kaya natin gawin, huwag natin problemahin yung lampas sa sagad. Kasi ang Diyos na ang magtutuloy. Ang mahalaga, makarating ka kung saan ka sagad. Hindi yung ang layo-layo pa, tumitigil ka na dahil natatakot kang hindi mo makaya. How are we like them? Eager messengers and teachers, helpers of Jesus. Meron pang isang maganda ang tulong na ginawa sa Panginoon. One criminal acknowledged, recognized, and believed in Jesus. Luke 23:40-43. But the other criminal told the first one off, "Don't you fear God? Aren't you getting the same punishment as this man? We got what was coming to us, but he didn't do anything wrong." Then he said to Jesus, "Remember me when you come into power." So yung isang kapwa niya kriminal, nangangantsaw pa kay Jesus. Nagsasalita pa ng pangit at masakit. At sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Alam naman natin, tayong dalawa, deserve natin to. Pero si Jesus, He doesn't deserve this. How do we become like Him? That we acknowledge Jesus even in front of people who don't want to acknowledge Him? To correct their mistakes and malicious words about Jesus? And then to openly accept Jesus in front of those who don't believe in Him. That was a help in the ministry of Jesus.
sa harap mismo ng lahat ng nandun na nagkakaisa-isa para hiyain si Jesus, this criminal on the cross acknowledged his faith in Jesus and even rebuked his fellow criminal who was saying bad things about Jesus. Do we just keep quiet when truth is being assaulted? Do we suppress our own faith and our expression of it when unfriendly audiences are present? This man was very good. That's why up to now we're talking about him. Ginawa niya ang tama. Bihira lang sa buhay ng isang tao na meron siyang napakalinaw na pagpili na pwedeng gawin kung pipili siya ng tama o mali. Huwag nating aaksayahin yung ating pagkakataon kung dumating ito. When you are presented with the rare opportunity to stand up for what is right, do not waste that opportunity. And then there was another man who tried to help Jesus. In fact, he was very helpful. A man who tried to give Jesus some anesthesia. Alam niyo yung mga pinapako, sobrang hirap yan. So bilang charity, gesture of humanitarian concern, may mga mumurahing alak na hinahaluan nila ng mga sari-saring abdo ng hayop, kung ano-ano mga timpla, para pagka pumasok sa iyong bibig na inom mo, mabangag ka, malasing, at hindi mo naman sobrang maramdaman yung sakit. Mark 15:23, there they gave him some wine mixed with a drug to ease the pain, but he refused to drink it. May isang magandang loob, sinikap niyang painumin si Jesus nung alak na may ano-anong timpla para siya malasing at wag na niyang lubos na maramdaman. Bagamat tinanggihan ni Jesus, kasi buong puso at buong gising niyang tinanggap ang kaparusahan na para sa ating lahat. Pero it's still a good gesture. This is the ministry of comfort. This man was trying to comfort Jesus. What the disciples never did, this man, anonymous, nameless, faceless, did for Jesus. Gusto niyang bigyan ng ginhawa. Pag may tao bang naghihirap, willing tayong magbigay ng ginhawa. Kaya pagka halimbawa may nababalitaan tayong meron palang cancer, si gano'n nakilala natin o mahal sa buhay ng kilala natin, ang una nating itinatanong, lalo't pagka sinabing terminal case, how is the pain management? Is there enough funds para kung kailangan ng morphine, mag-morphine? Kung kailangan ng pampatulog, para wag nang maramdaman. Kung sakaling hindi maiiwasan, nang babawian ng buhay dahil sa napakatalamak na sakit. Kung sakaling hindi maiiwasan na mabawian ng buhay si Jesus dahil sa talamak na parusang binibigay sa kanya, at least bigyan mo ng pampamanhid. This is the ministry of comfort at work. At lagi kong hinihimo ka mga kapatid natin, lalo may mga kakayahan naman, may kakilala ka na may sakit na sobrang nagdurusa sa sakit at walang ikaya sa gastos, mag-donate ka kahit isang shot ng painkiller, isang shot ng morphine kung yan ang sinabi ng doktor na dapat at kailangan. Kahit hindi mo kayang suplayan ng lahat ng araw yon, isa lang, makadugtong ka lang, may isang magbibigay uli, may isa nagkakadugtong-dugtong. Bihira naman sa atin yung kayang tumulong ng buong-buo mula simula hanggang dulo, pero pwede tayong mag-donate ng konti. At pag pinagsasama-sama natin yon, inuulit natin ang ginawa ng taong ito kay Jesus. At sabi ni Lord, pag ginawa nyo yan para sa mga kawawang ito, sa aking mga anak, ituturing kong ginawa nyo para sa akin. Well-meaning, although refused by the Lord, because He had another reason to refuse it, not because the help was not good. And then finally, the Lord accepted another drink. When the Lord was about to die already, a man gave a drink to Jesus. And He accepted it. John 19:28-30, Jesus knew that He had now finished His work. And in order to make the scriptures come true, He said, I am thirsty. A jar of cheap wine was there. Someone then soaked a sponge with the wine and held it up to Jesus' mouth
on the stem of a hyssop plant. After Jesus drank the wine, he said, "Everything is done." He bowed his head and died. The last person to minister to Jesus before he died was this nameless, faceless man. It was the ministry of comfort that Jesus received before he died. Beautiful to do. Hindi man natin mabuhay na muli ang isang taong nag-aagaw buhay, mapagaan man lang natin yung mga huling sandali niya. That is a beautiful ministry. Maging matulungin, mahabagin. This is also the ministry of giving. He gave of himself. And this time the Lord drank it dahil walang pampamanhid. Ibang wine naman. And besides, he was already going to die. Sinabi niya, "It is finished. Everything is done." The Greek words were tetelestai. It means, it's beautiful. Pagka isang artist, natapos na sa kanyang gagawin, pag tiningnan niya, nireview niya, nasyahan siya, sasabihin niya, tetelestai. Tama ang trabaho, maganda. At yon ang sinabi ng Panginoon nung nireview niya ang kanyang buong ministry of salvation. It is finished. Tetelestai. Now, finally, there's a man also who helped. Joseph of Arimathea and Nicodemus buried Jesus' body after he died. Luke 23, 52 to 53. Joseph went to Pilate and asked for Jesus' body. He took the body down from the cross and wrapped it in fine cloth. Then he put it in a tomb that had been cut out of solid rock that had never been used. And I call this ministry the ministry of the influential. Sino ang maglalakas ng loob na hingin ang katawan ni Kristo sa kanyang mga followers, sa puro mga maralita, mga promdi? They were from Galilee, a province. They were not from Jerusalem. And Jesus was killed in Jerusalem. Wala silang kilala, wala silang contact. Hindi sila papansinin ng gobernador. Joseph of Arimathea was a rich man. He was a ruler of the synagogue. He was a ruler among the Jewish people. So yung mayaman, may kapangyarihan, may contact, may connection, may ministry yan. At ginagamit yung ministry na yan for the sake of Jesus' body. And remember, what is Jesus' body now? The church. Ginamit niya yung kanyang yaman, yung kanyang influensya para hingin yung katawan. A very special ministry. Not everybody can have this. Because not everybody can go to the governor. Not everybody has the connection, the confidence to do that. So yung mga, kung may mga taong, if you think you're above the rest, dahil kayo may distinction, may kapangyarihan, may kakayanan, may connect, gamitin nyo yan for the sake of God's body, the church. As Joseph of Arimathea had so beautifully demonstrated. He interceded for the influenceless followers of Jesus. He became a power broker in a very good way. John 19, 39 to 42. Nicodemus also came with about 75 pounds of spices made from myrrh and aloes. This was the same Nicodemus who had visited Jesus at night. Remember, one of the rulers of the synagogue, a religious leader, who was not officially a Jesus believer, visited Jesus at night, at sa kanya sinabi ni Lord yung, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. This was the same Nicodemus. So together with Joseph of Arimathea, itong dalawang mayaman, makapangyarihan ng mga believers ni Lord ang kumilos. Ano naman ang ginawa niya? Nagdala siya ng 75 pounds of spices. Can you imagine how much it costs? Ang mahal. Pero to honor the Lord Jesus, to abide by tradition, to preserve the body from needless, immediate decay according to their science and their practice, he brought a lot of spices. This is what you call the ministry of the rich. To whom much is given, much is required.
Maraming ibinigay sa si Lord na blessing, di marami ring hinahanap sa'yo. Alam naman magbigay ka ng kasing konti nung maralita, hindi ka naman maralita. Hindi bagay. Meron talagang ang ministry, kaya siya pinayaman, para magbigay siya ng marami. Pero hindi naman dapat yung mga hindi mayaman, yung mayaman nila magbigay. Lahat kasi may ministry na isa-isa na natin, ano? Ang mga ministry na ito, even the widow gave her walang kakwenta-kwentang coin, and Jesus said she gave the most. Walang exempted sa paglilingkod sa body ni Lord. Why? Because He served us first. Kung gusto mong ma-exempt ka sa paglilingkod, magpa-exempt ka na rin sa salvation. Go to hell. But if you don't want to go to hell for your sins, if you want to have a Savior, then be a part of the family and do your household chore. Walang free ride. Lahat may tungkulin. Walang audience, walang performer, lahat pare-parehong naglilingkod. The ministry of giving, beautifully demonstrated by Nicodemus. Now, Joseph of Arimathea is the one believed to have owned the tomb. Bagong libingan, ibinigay niya sa Panginoon, wala pang ibang naunang inilibing, doon inilibing si Jesus. Malay ba niya na isosolid sa kanya after 3 days, no? Pero willing siyang ibigay forever yung libingan na yon. Pero willing na willing siyang ibinigay, isinolid din agad. God cannot be any man's debtor. Hindi hinahayaan ng Diyos na may utang siya kahit kanino, kaya pag nagbigay ka, ibabalik din agad sa'yo. At yung ibinigay mo naman, nauna na siyang nagbigay, kaya ka nga may ibibigay. Napakagandang mga kasaysayan. Kung i-apply natin sa ating sariling buhay, hindi sa katabi, baka kita mo, ikaw yung mayaman, ikaw yung magbigay. Ganun na naman yung ipinabuhat sa iba yung krus, ha? Dapat lahat tayo nagtutulong-tulong. How do we serve Jesus' body? Alam niyo itong mga kwento na pang Holy Week, paulit-ulit na lang taon-taon. Dapat may iba-ibang talab. Dapat merong iba-ibang dating. Para habang binibigyan tayo ng Panginoon ng maraming Holy Weeks ng buhay natin, lumalalim ang pananalig, tumitibay ang dibdib, at dumadami ang bunga ng mga magagandang gawa. Serve. Help Jesus by helping His body. Now, dear God, we thank You that You first loved us. Salamat na kahit hindi namin hiniling, Kayo na ang nagkusang kami ay palayain sa pamamagitan ng Iyong anak na si Jesus. And we thank You for this perfect ministry. Salamat na lang, Panginoon, dahil ang Iyong anak na si Jesus kahit bumalik na sa kalangitan, naiwan ang Kanyang katawan, ang iglesia, ang kapatiran. Turuan Niyo kaming igalang yung body na ito. Tulungan Niyo kami, Panginoon, to contribute, to help, so that this body can be at its healthiest best, so that this body can do its function to serve as channel of blessing to the world, channel of salvation, and an opportunity for us to serve as well. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito. How do we serve the body of Jesus? Sa ilang saglit, pag-isipan natin. Kung marami tayong service, thank God. Kung kulang, punan. Kung wala, lagyan. Lord, teach us to follow after Jesus and to follow after those men and women who serve Jesus, as we now will be able to serve through His church. Be silent. Tayo mga tuwiran, tumanggi, umiwas, subalit siya ay sumunod. In our lives, what can we learn from the lovable Jesus in this verse? Be Spirit-led. Listen to the voice of the Spirit. Kaya nga ang kabilin-bilinan sa Revelation 2:29, he who has an ear, let him hear what the Spirit says. Pakinggan ang inuudyok, ibinubulong ng Espiritu. We must be spirit sensitive. Pagka po may ipinapagawa ang Panginoong Diyos, kailangan tayo tahimik, quiet enough to hear the voice of God. Because seldom will the Lord raise His voice and shout. Most of the leadings are given through whispers, through quiet persuasion. Kaya kailangan po mayroong enough space and time in our lives, we are quiet, so we can process the promptings of the Holy Spirit. But as children of God and the children of truth, we must discern if the Spirit is of God.
Dahil may evil spirit din na bumubulong-bulong at nangihikayat ng aakit. 1 John 4:1, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Examine the things we do. Examine the things we like to do. And we ask ourselves, is it from God? Kung may nakasakit ng inyong damdamin at gusto nyong saktan din, itatanong nyo lang sa sarili nyo, is this leading from God? Kung gusto nating gumante, is this from God? Na-offend tayo, meron tayong gustong gawing retaliation, is this from God? Makinig lang po tayo sa Espiritu ng Diyos, tayo makaiiwas na sa napakaraming mga pagkakamali at sa napakaraming mga sakit sa buhay. How do you do that? How do we discern? How do we develop discernment? If the Spirit is from God or not, immerse yourself in God's Word. Kailangan babad tayo sa salita ng Diyos, babad tayo sa panalangin, at babad tayo sa impluensyang makadiyos. Nagkakaroon tayo ng napaka-sensitive spirit that we will discern if the Spirit is from God or not. Because it is the Word of God that will confirm or deny the source of a message. Kaya kung puro tayo emosyon, puro kanta, puro talon, puro sayaw, pagkatapos walang pag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging emosyonal lang tayo, ang mangyayari, tayo maring paglaruan ng ating damdamin, nagkakaroon ng maraming bukas na pintos para sa pandaraya ng mga masasamang espiritu, akala tuloy maging ng anak ng Diyos, ang sinusunod nila ay Diyos, yun pala hindi na. Every spiritual activity must be based on and tempered by the Word of God. By an intelligent study of the Word of God. Hindi puro emosyon. So be led by God's Spirit, not by a bad spirit. Ituloy po natin ang pagbabasa ng chapter 4 ng Matthew, this time verses 2 to 4. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So the Lord transcended his physical need and want and condition and resisted the temptation of food. Sa biglang tingin, ano ba naman ang masama na yung bato ay gawin nga niyang tinapay, gutom siya, pero what would have happened? Mahuhulog siya sa patibong ni Satanas. He would play the game by the rules of Satan at hindi siya nadaya. Para hindi po tayo madaya, we can learn from the Lord Jesus. Transcend your physical, your present, your temporary situation. Yung atin pong panandali ang mga hirap, gutom, pangamba, pagdurusa, lungkot, huwag nating payagan yan na maging entry point ng pandaraya ni Satanas. Nothing is forever, not even sorrow, not even discomfort, not even problems. Pero pagka tayo nawawala ng pag-asa, yun ang mahirap. Kasi pag wala na tayong pag-asa, humihiram na tayo kay Satanas ng mga pamamaraan para malutas ang ating kalagayan. Pero kung meron tayong inaasahan, alam nating kailangan ay magpakatatag ako, mananatili ako sa tama, sa makadiyos, matatapos din ito dahil may inaasahan ako na wakas nito. And Jesus is our hope. No matter how difficult the situation, do not receive anything from the devil, though it might be what you need, and very especially though it might be what you want. Do not receive money or fame or glory or pleasure from Satan, though you may want it. Because God wants you well, God wants you prosperous, God wants you all right. May panahon, dapat lang lampasan natin yung mga pagsubok, dapat nating lampasan yung mga panandali, ang mga hirap, at sa dulo no, nandun ang mga kamay ng Panginoong nakaabang para tayo yakapin at tayo'y tanggapin. Huwag tatanggap ng anuman kay Satan. Meron tayong pangangailangan, si Satan ang nag-aalok na ibigay ito, huwag tanggapin. Sapagkat si Satanas ay hindi mabuti, hindi siya nagbibigay. Pagka meron niyang parang ibinigay, ang laki ng bawi. John 10:10, the Lord said, the thief, referring to Satan, comes only to steal and kill and destroy. Wala siyang ibinibigay na mabuti. Pero syempre, ang ibibigay niyang lason, sugar-coated. Ang ibibigay niyang kasinungalingan will come dressed as truth.
So be very discerning and do not be swayed by your temporary need to the point that you will hurt your eternity. So, tinukso ni Satanas ang Panginoon. Kung Diyos ka talaga, kung ikaw talaga yung akala mo at sinasabi mong ikaw, ba't di ka maghimala? Gawin mong tinapay ang mga bato. But the Lord responded to the situation, to the issue, to the offer with a verse. Sabi niya, man does not live by bread alone. Hindi siya nakipagtalo. Ang isinagot niya, salita ng Diyos, nakasulat sa Biblia, kaya hindi pwedeng makipagtalo si Satanas. Pwede lang makipagtalo si Satanas sa sarili nating karunungan, sa sarili nating pangangatwiran. But when you quote the Word of God is powerful, that Satan has no choice but to submit to it. Psalm 119:42, I will answer the one who taunts me, for I trust in your word. And the answer is God's word. What can be learned, brother and sister? Respond with a verse. When people taunt you, when people give you temptation, pag ginagalit ka ng tao, tinutokso ka ng tao, ang sagot mo, verse. Sabihin mo man sa kanya yon o sa loob-loob mo lang, ang mahalaga, verse. That's why it's important to memorize verses. We should memorize the Word of God. Tiyakin nyo lamang po na ang inyong interpretation at application ay hindi self-serving. Kasi meron naman talaga nagko-quote ng verse pero baluktot para lamang palakasin ang kanyang depensa, para lamang magmatigas sa kanyang gustong sabihin at gawin. Pero ang sabi ng Psalm 119, verse 11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. At kung sa puso nakatanim ang salita ng Diyos, paano mag-uugat doon ng kasalanan? May naunang nakatanim. Kung sa utak natin, sa ating isip, ay nandun na ang salita ng Diyos, na unahan na niya yung masama, paano pa makapaghahari ang masama doon, meron ng nakalagay na nakabutihan doon. Kaya ang mahalaga, alamin, isaulo ang salita ng Diyos. So, no argument, the devil dropped the issue and just opened another issue. Matthew 4:5-7. Then the devil took him into the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, It is also written, do not put the Lord your God to the test. Ang temple po sa Israel ay nasa isang gilid ng syudad. May 4 na pader, 4 na dingding na makapal at mataas ang syudad. Doon sa isang sulok noon, sa isang gilid, nandun ang temple. At doon sa gilid na yon, napakataas ng bangin. Doon sa ibang mga side, pwede kayong lumabas ng wall at maglakad patungo sa iba't ibang direksyon. Pero itong side where the temple is, or where the temple was, ang gilid niya bangin na napakalalim na. Kaya pagka nahulog kayo mula sa templo, napakalalim na inyong kahuhulugan. So dinala pa ni Satanas si Lord doon sa ibabaw ng pinakamataas na bahagi ng templo at pinatingin doon sa bangin at sabi, kung ikaw nga anak ng Diyos, tumalon ka. Di ba? Sabi sa Biblia, eto, nagkukot na sa Biblia si Satanas. Kaya hindi lahat ng nagkukot sa Biblia ay galing sa Diyos. Tatandaan nyo yan. Dahil mali ang paggamit ng quotation. Sabi sa Biblia ay hindi ka papabayaan ng langit. Sasaluhin ka ng mga anghel ni hindi sasayad sa mga bato ang iyong paa. O talon na. Patunayan mo kung sino ka. At ang sabi ng Panginoon, do not put the Lord your God to the test. It is also written. Nag-quote na naman ang Panginoon sa Biblia. So the Lord did not walk into a trap. The Lord did not call the dare. The Lord did not prove Himself. And the Lord did not allow Himself to be measured by Satan's standards. Napakarami po sa mga tao ang dapat matuto dito dahil marami tayong pinapasok na gulo dahil lang tayo natutuksong patunayan kung sino nga tayo. O kung talagang matapang ka, ikaw maunang manuntok. O kung talagang magaling ka, gawin mo ito. Kung talagang matibay ang dibdib mo, itong unahin mong gawin. Kaya tuloy nagkakagulo ang mundo. Pero sabi ni Lord, it is also written, huwag mong bibigyan ng ganitong uri ng mga test ang iyong Diyos. Huwag po tayo mga kapatid papasok sa mga tukso, sa mga trap. Pag pinuprove na kung sino ka,
Kuminsan yung mga ibang younger people, ito problem nila na magaling sila, mahusay sila. So anong gagawin nila? Magre-rebellion, gagawa sila ng sarili nila mga kingdom. Pero may pinuprove lang sila na magaling ako, kaya ko rin yan. But it's a trap. Because anything that is not done from a pure motive could only be the prodding of evil spirits. Sapagkat motibo ang tinitingnan sa atin ng Diyos sa ating ginagawa. Psalm 141 verse 9, keep me from the snares they have laid for me, from the trap set by evildoers. Iiwas niyo po ako sa mga patibong, sa mga bitag. So keep me from friends and family, keep me from myself, na nagiging dahilan para ako hindi makapag-isip ng mabuti dahil kakampihan ako agad, uudyukan ako agad, napatunayan kung sino ako, na magaling ako. Ito po ay mga patibong. Avoid traps. At syempre, sinasabi din sa Biblia, ang mga babaeng magaganda at magagandang magsalita, ganon din ang mga lalaki na mapang-akit, ay trap yan sa mga married people who should not even entertain such persons. They are traps. Oras na pumasok ka, hindi mo alam, bitag pala, ang hirap ng lumabas. Marami pong mga traps, mga kapatid. Kung minsan yung pagsisikap, sisikapin kong maging best engineer, sisikapin kong maging best accountant, o sisikapin ko na maging best pastor, sisikapin ko na maging magkaroon ng ganitong ministry at papalaguin ko. Kung minsan hindi naman pure lagi ang motive. Dahil lang may inggit sa kapwa, dahil may gustong patunayan o gustong makipagkompetisyon. Sayang ang lahat ng pagod natin sa pagiging excellent kung ang dahilan lang pala ay gusto lang nating magpasikat. Gusto lang pala nating daigin ang ating kapwa. Si Solomon na pinakamarunong na tao naglakad sa balat ng lupa, sabi niya sa Ecclesiastes 4 verse 4, I saw that all labor and all achievement spring from man's envy of his neighbor. Nagpapalaki ng bahay, hindi dahil kailangan niya o gusto niya, kundi dahil gusto niyang daigin ang kanyang kapitbahay. Estudyante, pinipilit ng magulang, taasan ng grade, taasan ng grade, taasan ng grade. Hindi lang talaga para matuto, para madaig pala ang mga kaeskwela. Husayan mo ang isang bagay. Kaya ganyan na rin siguro yung mga kumisan ay walang kabuluhan na nagpapalagay sa Guinness Book of Records. Pinakamahabang hotdog sa mundo, 3 kilometro. O ano ngayon, ang napala mo na may pinakamahabang hotdog sa mundo, nalagay ka lang sa Guinness Book of Record, natalo mo lang yung dating may record. Pinakamalaking salad, isang buong plaza salad. Sino ngayon ang kakain nito? Pinakamalaking relleno, pinakamahabang pagkukulong sa loob ng kahon na maraming kasamang ahas. O ano ngayon ang napala ng sansinukob sa iyong achievement? Para lamang madaig yung previous record. So sabi, ano ngayon ang katuturan niyan? Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. At kung ang Panginoon naging proud, pinatunayan nga siya kung sino siya, tumalon nga siya para saluhin siya ng mga anghel, at wala namang dudang sasaluhin siya. Pero ano ngayon ang napala niya at napala nating lahat? Pinagbigyan lang niya si Satanas at nanalo lang si Satanas at naging proud na ngayon siya, nagkaroon na siya ng kasalanan, na disqualify na siya na maging champion o savior natin. Matthew 4:8-10, ituloy ang kwento. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I'll give you, he said, if you bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. So the Lord emphasized that God himself is to be worshipped, that God is to be served and not tempted. So nung hindi nag-click yung temptation na naman ni Satan, panibago na naman. O ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian sa mundo. Lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo lang ako. Sabi ng Panginoon, nasusulat, sambahin mo ang Diyos mo at paglingkuran mo siya. What was important here is that the Lord knew himself, that he was the Son of God. And because he knew himself, he behaved accordingly. He demanded proper treatment and exercised his power and authority. Sabi niya kay Satan, away from me. Kayo po, mga kapatid, sino ba kayo? Kanino ba kayong anak? Natanong niyo na ba ang katabi niyo, kanino ka bang anak? Diba? Siyempre, ang sagot natin, anak ba tayo ni Satanas? No.
Anak tayo ng Diyos, amen? So, behave according to your identity. Anak ka ng Diyos Christian ka So, lagi mo itatanong, ito bang gagawin ko bagay sa anak ng Diyos gawin? So, behave according to your identity. Kristiyano ako, dapat ba ako nagpapakalat-kalat sa kalsada ng ganitong oras ng gabi? Kristiyano ako, dapat ba ako pumupunta sa mga nightclub, sa mga bar at kung ano-ano pa? Kristiyano ako, dapat ba akong nakikita sa ganitong uri ng mga sitwasyon? Behave according to your identity. Because the Lord said, worship the Lord your God. Huwag mo akong ganyanin, huwag mo akong tuksohin, lumagay ka sa lugar. And Ephesians 4:1 says, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. And the Lord calls us to holiness. The Lord calls us to glory and to eternity. Respect yourself. And automatically, others and Satan will respect you. Kailangan igalang natin ang ating sarili. So Matthew 4:11, then the devil left him and angels came and attended him. Sumuko na si Satanas, matapos ang sunod-sunod na tukso, hindi siya pinatulan, ang isinagot lang lagi, Word of God. Walang labis, walang kulang. So the devil gave up and obeyed. And interestingly, angels affirmed Jesus' stand and position and served him after the test, not during. Not during. Hindi po natin tinutulungan ang sino man during the test. Hindi katulad ng nangyayari ko minsan sa LTC, nag-a-apply ka para sa lisensya o para sa renewal, tinuturuan ka na ng mga clerk ng sagot sa kaunting halaga at pabuya. Ano ang bunga? Mga tsuper natin na hindi marunong magbasa ng traffic signs, mga tsuper na hindi alam ang road etiquette, mga tsuper na talagang nakahambalang, nakakalat at napakalaking disgrasya sa kalsada kasi habang nagtetest, tinutulungan. Yung iba nga before the test, tinutulungan pa. Nakita niyo po yung mga anghel kung kailan sila nag-minister sa Panginoon after the test. Tayo man, kung dumadaan tayo sa pagsubok, angels will minister to us after the test. Not during. You have to pass it yourself. At ang nakatutuwa nito, at nakaliligaya at nakapagbibigay ng ginhawa, sabi sa Biblia, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na di natin kaya. Sukat tayo ng Diyos. At ang pinapayagan lang niyang pagsubok na dadating sa ating buhay, yung nasukat na rin niya at alam niyang kaya nating ipasa. Kaya huwag kayong magsasabing napakahirap ng pagsubok, di ko kaya. Para niyo nang sinabing hindi marunong magkalkula ang Diyos, hindi siya marunong sumukat o bumilang. Sinabi na sa Biblia, hindi ka bibigyan ng pagsubok na di mo kaya. Kaya kapatid, kayanin mo, pass it. And the angels will be there at the end of the road to minister to you. Yung mga dinaanan ng Panginoon na daan, doon din niya tayo pinasusunod. Kaya yung mga nangyari sa Kanya, hindi malayong mangyari sa atin. Kaya lang, dapat nating gawin ang ginawa niya. Dapat siya ang ating modelo. The lovable Lord obeyed the leading of the Spirit. Transcended physical and temporary needs. The lovable Lord knew His identity. Behave according to that identity. And the Lord taught Satan to treat him according to that identity. Ano po bang identity nyo? Kayo'y husband? Behave as a husband of one wife. Nagkakagulo when you do not behave according to your identity. You are a wife, behave as a wife. You are a son, a daughter, behave as a son or a daughter. You are a brother or a sister, behave as a brother or a sister. You are a father or a mother, behave as a father. Ano bang ibig sabihin nun? Father ka, pagkatapos magkakaroon ka ng kulasisi, magkakaroon ka ng mga relasyon sa iba, nasisira ang relasyon ng asawa, na ninyong mag-asawa, nasisira ang relasyon ninyong buong pamilya, napapahamak ang iyong anak, behave as a father. If only you know who you are and don't forget it, you behave as you are. Tulad natin, Pilipino o Pilipino ka, how are you expected to behave? Dapat malang tangkilikin mo ang mga product ng sarili mong lahi, ng sarili mong bayan. Dapat malang ibigin mo ang iyong bayan. Huwag mong kalatan ng mga ilog. Huwag kang dumagdag sa problema ng bayan, kundi solve the problems of the nation because you are a Filipino. Kung Filipino Christian ka, anong dapat na behavior mo? Marami po talagang tao nawawala sa sarili, kaya nagugulo ang buhay. May asawa na, nag-entertain pa ng iba, kahit man lang sa isip.
Behave according to your identity. Hindi mo na dapat ina-entertain yan. Masaya ka man o hindi. Kung malungkot ka, di malungkot ka, magtiyaga ka. Pero hindi mo dapat nasirain yung image mo kung ano ka. And remember, we were created in God's image. We are God's workmanship to do good works. And you are a Christian. Kung Kristiyano ka, anong yung identity? Bagay ba sa bibig ng Kristiyano ang nagchichismis? Bagay ba sa Kristiyano yung rebellious sa kanyang spiritual authority? Bagay ba sa Kristiyano yung namimintas? Bagay ba sa Kristiyano yung kung sino ang kumupkup sa'yo, nag-alaga sa'yo, nagpakain sa'yo, bigla mong tutuklawin? At pagkatapos, pagsasalitaan mo ng masasakit at masasama para lang magmukha kang mabuti at martir, kaawaan at tulungan ng iba? Bagay ba yon sa bibig ng Kristiyano? Bagay ba sa mga Kristiyano na nagsusuporta sa mali? Kung tayo lang po lalagay sa lugar, aayos ang ating buhay. Teacher ka, bagay ba sa teacher ang hindi nagtuturo, hindi naghahanda ng lesson plan? Estudyante ka, bagay ba sa estudyante hindi nag-aaral? The Lord did not forget who He was. Sabi niya kay Satan, worship the Lord your God. Lumagay ka sa lugar. So the lovable Lord kept His argumentations with the devil to the minimum. Few words and to the Word of God for our benefit. And thank God, He knew how to suspend pleasure and comfort, relief and satisfaction. Many people are deceived and trapped when they seek immediate pleasures. Hindi makapaghintay, minamadali ang panahon. Assistant pa lang, hindi maghintay, gusto agad siya ang maging top person. Tinetrain pa lang, hindi makapaghintay, gusto agad agawin ng kapangyarihan. Dapat ang tao marunong maghintay. And especially to deny ourselves instant gratification if in the long run it would be disastrous. Hebrews 11:24 to 25. By faith, Moses chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Isipin po ninyo, prinsipe na ang status ni Moses sa Egypt, the most powerful empire of the world. And yet, because he knew who he was, that he was a Hebrew, he belonged to the nation of God, he denounced his Egyptian identity, his royal status, and rather chose to be among the slaves who were the Hebrew people. Pinili niya na dumaan doon sa mahirap kasi yun ang tama. Nabuhay siya dahil siya ay naging totoo sa kanyang sarili. And even the Lord resisted temptation, stood His ground. The Lord suffered so as to be our champion, our Savior. Ano po ba yung mga champion na yan? Nung araw, halimbawa, may giyera, pangkat A, pangkat B, para maiwasan na lang na dumanak ang sobrang daming dugo, pipili na lang ang pangkat A ng kanyang champion. Yung pangkat B, champion. Yung dalawa ang maglalabanan. Pag natalo yung champion ng pangkat A, talo na yung buong pangkat A. Yan ang hinamon ni Goliath sa Israel. Sabi niya, ako ang kampiyon ng mga Philistines. Humanap kayo ng kampiyon nyo, kami na lang ang maglalabanan. Kung natalo ako, talo na yung buong army namin. Huwag na nating lipulin ang lahat. May champion ka. Nakita niyo po, pag may champion tayo, ang binibining Pilipinas, yan ang champion ng Pilipinas, ilalaban mo sa Miss Universe. Pag natalo siya, talo na yung buong Pilipinas. Pag nanalo siya, panalo na yung buong Pilipinas. Pag may basketball team tayo, sila yung ating champion. Pagka meron tayong representative, sila yung ating champion. So, si Lord, siya ang ating champion. Lumaban siya para sa atin. Hindi na tayo ang inisinuong sa giyera with Satan. Hindi na tayo ang ipinapako sa krus. Hindi na tayo ang hinagupit. Hindi na tayo ang dumaan sa kutakot-takot na hirap. Siya na. Pero kung hindi niya yun pinasa, talo tayong lahat. But because He stood His ground, no matter how difficult, na ipinapako na siya sa krus, ibinabaon ang mga malalaking bakal na pako sa kanyang laman, litid, buto. Nananalangin pa siya at hinihingi ng tawad yung gumagawa noong kalapastanganan na yon sa kanya. Kung siya'y nagalit, napuno, napikon, at gumawa ng hindi maganda, hindi na natin siya champion. Kasi ang champion na kailangan natin para mahugasan ang ating kasalanan ay yung walang kasalanan.
Ang kailangan nating champion para tayo luminis ay yung may malinis na dugo. Tiniis niya ang lahat so that He will remain to be our champion. And thank Jesus because He is our victorious champion. Yun pa lang dapat na nating ibigin ang Panginoon eh. Gaano karaming tatay, champion ng pamilya nila, pero nung dumaang kekembot-kembot, bumigay. Ang sweldo na pabigay sa iba, nagdusa ang pamilya. Gaano karaming mga anak, champion ng kanilang pamilya sa school. Ang glory niya, glory ng pamilya. Ang kahihiyan niya, kahihiyan ng pamilya. Tapos may nag-alok ng drugs, nag-drugs. May nag-alok ng kabalbalan, ginawa yung kabalbalan. Napahiya, nasaktan ng buong pamilya. Talo. Champions tayo ng ating maliliit na mundo. Pero pwede tayong magwagi dahil yung champion ng malaking mundo natin, si Kristo, nagwagi na siya. Hebrews 4:15, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Huwag niyong sasabihin, sapagkat ako'y tao lamang. Sapagkat kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao, para niya, pakita sa atin, na kahit siya'y nagkatawang tao, hinarap niya at nagpakatibay siya sa harap ng mga tukso para meron tayong modelo na pwedeng tularan. 1 Corinthians 15:57, Thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi pagkatalo, hindi kahihiyan ang dinala sa atin ng Panginoong Yesus, karangalan, tagumpay. So when tempted, remember, learn from, and be like Jesus. Siya ang alalahanin. And remember this, you are and you can be someone's champion. I remember another line from the poetry of J.D. Drilon Jr. Alam niyo po yung tula ni J.D. Drilon Jr., one word per line, walang mga tuldok, walang mga comma, walang punctuation marks. At ito inspirasyon, yung ideya nung siya po ay isang sundalo, padala ng Pilipinas sa Korea. Nung araw, tinulungan lang natin yung Korea. Ayan, nalampasan na tayo dahil sila ay makabayan. Meron silang digmaan, nagpadala ang Pilipinas sa mga hukubo, napadala doon si J.D. Drilon Jr. At nung nasa loob siya ng foxhole, nakikipagbarilan dun sa mga ibang kalaban sa kabilang foxhole, sabi niya, we are at war because elsewhere our leaders failed to make the peace. Yon. Nandito tayo sa foxhole na to, namamatay at pumapatay, nakikidigma, nahihirapan, kasi ang mga champion natin, yung mga leaders na nag-usap, na bigo, na mag-usap ng mabuti, nagyera silang dalawang leader, tamay tayong lahat. Sa pagkakamali ng isang leader, nadadamay ang isang buong bansa. Sa pagkakamali ng isang religious leader, nadadamay ang buong kongregasyon. Sa pagkakamali ng isang ama o ina, nadadamay ang buong pamilya. Ganon din sa anak. We are at war because elsewhere our leaders failed to make the peace. But whenever we can be victorious, we can say we are victorious because our leader, our champion, Jesus, was able to make the peace, and therefore we are at peace with God through the Lord Jesus Christ. Kaya dapat natin siyang mahalin at pasalamatan. Dapat siya talagang itanghal. Kung hindi lang nga questionable yung igawa siya ng monumento, siya ang dapat igawa talaga. Dahil siya ang tunay nating bayani. Siya ang tunay na tagapagligtas. Dahil nanalo siya, pwede tayong manalo. At dahil tinanggap na niya lahat ng parusa, pwede na tayong hindi parusahan. When people are not able to do what is right, people under them are dragged into suffering. So you are and you can be someone's champion. Do not fall, if only for the sake of others. Dahil marami tayong dadalhin pag tayo'y bumagsak. Thank and love Jesus. Nauna na siya sa paggawa ng mabuti. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Nauna na tayong minahal ng Diyos, dapat tayong makipagmahalan sa Kanya. At itong dapat nating i-develop, I don't know how you will do it in a personal way, but develop a personal love affair with Jesus.
Isang personal, maganda, masarap na relasyon. At salamat na lang dahil nanalo na siya. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong magluksa. Huwag kayong matakot. Revelation 5:5, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. Nagwagi na. At lahat tayo nakinabang at nakikinabang dahil sa kabutihan ni Jesus, dahil siya ang ating champion. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Christian, love your hero, love your champion, love your Savior. At paano natin masusuklian ang kabutihan ng Panginoon bilang champion natin? Be a champion to someone. Fight a good fight for the sake of those who believe in you, for the sake of those who trust you, for the sake of those who rely on you. At mas marami tayong taong pinamumunuan o nasasakupan, mas malaki ang ating pananagutan. Jesus is our champion. At ang sabi sa Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano po ba ang ating mga hinaharap na mga temptation? Anong mga kahinaan? Pinanghihinaan ba kayo ng loob? Huwag niyong lilimutin kung sino si Jesus at kung sino kayo. Na tayo ay anak ng Diyos. Tayo ang tagapagmana ng Diyos. We should behave accordingly. Huwag nating lilimutin, lalo sa mga panahon ng hirap. Huwag tayong bibigay. Huwag nating lilimutin, hindi bagay sa aking sumuko. Si Jesus, nung binibigyan ng pagsubok, ay hindi sumuko. Hindi ako dapat sumuko. Nauna na siya. Hindi ako ang pioneer. Hindi ako ang iimbento o hahanap ng mga sandata o lunas. Nagawa na lahat ni Jesus. Susundan ko na lang ang kanyang mga yapak. Maninindigan ako sa tama. Panginoong Diyos, kami nananalangin sa sandaling ito. Tunghayan mo po kaming lahat. Ang mga personal na buhay ng bawat isa. Alam niyo, Panginoon, ang mga dinaranas ng iyong mga anak ng mga pagsubok. Alam niyo po, ang dinadaanan na hirap. Alam niyo po, Panginoon, na napakadaling matukso kung ililipat namin ang aming paningin doon sa iniaalok ng kalaban. Turuan niyo po kami, Panginoon, na manindigan. Turuan niyo kaming tularan kayo as our champion. Lalong-lalo sa mga anak mong nakikinig na yung salita, na sa kanilang pagbagsak ay maraming madadamay, ituro mo sa aming